Kasabay ng pagunita ng ika-53 anibersaryo ng martial law, nag-init ang kilos protesta sa Camp Aguinaldo. Pinangunahan ito ng mga retiradong opisyal ng militar na sabay-sabay na nawagan na tapusin ang katiwalian at papanugutin ng mga tiwaling opisyal ng pamahalaan. Yan ang sigaw ng mga nagprotesta sa harap ng AFP General Headquarters sa Quezon City. Bahagi yan ng mas malawak na pagkilos laban sa mga anomalya sa mga flood control project ng Administrasyong Marcos Jr. Sumiklab ang damdamin ng mga nagprotesta mula sa malalakas na sigawan hanggang sa paghihikayat ng busina mula sa mga motorista bilang tanda ng pagkakaisa. Kasama sa mga nanguna sa aktibidad ang United People's Initiative, isang koalisyon ng kabataan, transport sector, simbahan, mga retiradong militar at komunidad ng Muslim at iba't ibang people's movements. Layunin nilang kalampagin ang pamahalaan sa isyu ng talamak at sistematikong korupsyon sa gitna ng investigasyon ng Senado at Kamara sa kontrobersyal na mga proyekto ng gobyerno. Ang layunin namin, tuldukan ang korupsyon. Tuldukan ang korupsyon, tuldukan ang magnanakaw ang presidente. Dapat aminin niya na siya ang may kasalanan sa nangyari sa ating bansa. Ang korupsyon, siya ang utak ng pagnanakaw. Tatapusin natin ngayon! Marcos resign! Matagal na namin hinintay ito. Ito na ang tamang panahon, timing. Lumabas na kayo. Bilang isang Pilipino, magsama-sama tayo. Anumang grupo natin, magsama-sama tayo para sa ating kababayan, para sa ating mga apo. Kabilang sa mga nakisa sa protesta ay ang mga political vlogger na nanawagan na kailangan tanggalin ang ugat ng problema sa Pilipinas at panahon ng lumabas sa kalsada at magmarsya para iparating ang mensahe ng mga ordinaryong mamamayan. Mas pinili rin nila ang mapayapang protesta para iparating ang kanilang saloobin. Ang mga contractor ay pinakamababa na na player dito sa korupsyon na ito. Ang problema sa ating natin ngayon sa ating gobyerno ay ang sistematikong korupsyon. Ang mga contractors hindi yan nakakapakurap kung walang nagpupunta sa kanila yung mga tao sa House of Representatives. Tayo ay lumalaban, hindi na po paupo, hindi na social media kasi hindi natatakot ang mga politikong ito, itong mga kawatan na ito sa mga post natin. It's time to fight this, standing, going out sa streets at ipakita natin ang numero natin. Mga Pilipino, we deserve the respect. We are fighting not for any politics. We are fighting for us being Filipinos, for our rights para sa karapatan natin at sa dignidad natin, sa respeto natin sa ating lahi. Tapos na ang oras ng pakiusapan. Itong mga empleyado natin sa gobyerno ay matagal na nating pinapakiusapan, pero ito na yung oras para tumindig tayo bilang mga boss ng mga public servant. Para naman kay Atty. Ferdy Topacio, hindi ito simpleng rally. Patunay ang pagtitipon na kusang loob at lehitimo ang panawagan ng mamamayan laban sa korupsyon. Ito pong pagtitipon na ito ay isang payapang pagkilos ng mamamayang Pilipino. Walang talagang organizer nito, ito ay spontaneous. At ito ay naaayon sa ating saligang batas na karapatan ng mga tao na magtipon upang ipadamas sa pamahalaan ang kanilang poot para sa mga nangyayari ngayon. Sapagkat sabi ko nga, hindi lang tayo ninanakawan, niloloko pa tayo. Yung mga solusyong sinasabi nila, puro band-aid solutions, pinalitan yung speaker, investigasyon ng Senado at ng House ay wala pong pinagtutunguhan. Kung anong nipis ng bakal ng kanilang mga flood control, yung kapal ng mukha nila. Pero tayo mga taong bayan na nasa kamay na natin, huwag na nating asahan ang Senado, huwag na nating asahan ang mababang kapulungan. Yan ay mga kasabwat po yan. Kunin na natin sa ating kamay, bawiin na natin ang kapangyarihan mula sa kanila at ibigay sa karapat-dapat. Mula sa mga sigaw hanggang sa panawagang pagkakaisa, malinaw ang mensahe ng protesta. Tapusin ang katiwalian at papanagutin ang mga nasa kapangyarihan. Pero